guys! Welcome back to our vlog. And today, nandito na naman kami sa Bulacan, Bulacan for our Destination Innovation Vlog Sustainable Tourism Challenge. Samahan nyo kami as we explore, discover, and find ways to make tourism more sustainable. Tara, let's go! First agenda namin, pupunta kami sa iba't ibang tourist spots dito sa Bulacan, Bulacan. First stop namin, isang malaking cafe and restaurant sa harap ng simbahan. Pagpasok pa lang namin, nagulat kami. Sobrang ganda pala ng interior. Ang cozy at perfect siya for people like us na mahilig sa mga Instagrammable places. Napansin nga namin na may bagong kasal na parang ginawang reception ang restaurant. May isang pamilyang nagbabanding at may mga couples din. At syempre, kami na magkakaibigan. Sinelebrate ang birthday ng friend namin. Kaya masasabi namin na perfect talaga yung restaurant na to for different kinds of occasions. Napansin din namin yung mga nakapaskil na lumang larawan sa pader na galing pa sa panahon ng Espanyol. At busog na nga kami. After namin kumain, next stop namin ang museo ni Marcelo H. Del Pilar. Kuya, sino po usually ang mga pasahero nyo papunta sa museo? Meron mga tiga Maynila, meron Itiya, meron Estudyante po. Thank you po. Salamat. Ngayon, nandito naman kami sa Marcelo H. Del Pilar Shrine. Isa itong makasaysayang lugar na inaalala ang buhay at kontribusyon ni Marcelo H. Del Pilar sa ating bansa. Dito mas makikilala natin ang kanyang papel sa kasaysayan. Habang papunta kami sa next stop, nadaanan namin ang monumento ni Gregorio del Pilar. Isa siya sa mga bayani ng Pilipinas at makikita dito ang pagpapahalaga sa kanyang ambag sa kasaysayan. Next, pinuntahan namin ang Nuestra Señora de la Asunción. Isa itong mahalagang simbahan na may malalim na kasaysayan at patuloy na dinarayo ng mga deboto. Dinadayo ng mga nagbisita iglesia. At saka Paano po siya nakaka-help sa hanap buhay niyo po? eto kagaya sa may paglinggo, labasan, ako kami ng konting hanap buhay. Yan. Tsaka yung binyag, tsaka may patay, yun. Ano, Tara? Ano tara? Ano tara? Ano tara? Ano, Tara? Ano tara? Kung naaalala nyo guys, pinuntahan na namin ito before at ito yung naisip namin gawin para mas ma-develop yung place. Napag-isipan namin na i-develop ang Enriquez Icasiano Mansion bilang isang culinary workshop center. Dito, pwedeng mag-workshop ang mga students at tourists para matuto tungkol sa mga culinary traditions na ipinagmalmalaki ng Bulacan. Sa pamamagitan nito, hindi lang mapopromote ang local cuisine, kundi mabibigyan din ng bagong buhay ang mansion bilang isang educational at cultural space. Bahay ng ano yan, bahay ni Don Jacinto Icasiano. Possible po kayang ma-develop pa po yung place na to? Like gagawin po siyang ibang... Iya, pero ayaw tourism. ng ano, dapat lalagyan na ano kami na, ng altar eh. Ayaw pumayag ng mga siblings na babae na nakatira sa Manila. Pero actually, nakaano na yan, dapat meron siyang ano. Ayaw pa daw kunin ng gobyerno eh. Pero when it comes to artistic side, baka mabigyan pa kayo ng idea. Kasi, yan, like now, yan is, yung stage na yan, ginagawa yan for Sinapulo. This coming, linggo ng Palaspas. Sa Sinaliksik ngayon, tini-feature ngayon yung ang pinaka-theme ngayon ay yung about food. So sakto nga. During the pandemic, ito yung pinakamahal na halaman. Ay, bakit po? Ha? Yan yung natawag na elephant's ear. Yung binili ni asawa ni Pacquiao. Jinky Pacquiao. Dito, lang yan, damo. Ito yung organic vinegar. Yung sa dito ferment. Yung vinegar. Usually, it takes 30 days bago ma-ferment yun.
Dahil nga hindi matalo ang curiosity namin, pinasok namin yung sinasabi ni tatay na forest area dito sa may mansion. Medyo nakakakaba kasi nabanggit niya na may mga sawa raw dito. Sabi naman niya, huwag kaming matakot kasi kusa naman daw silang lumalayo kapag may tao. Kaya ayun, nakasloob na lang kami habang nag-e-explore. So guys, itong makikita nyo nga sa tinagal-tagal ng pagpunta namin dito sa Bulacan. Now lang namin na-discover na meron palang malaking kagubatan dito. Dito lang po yun pagpasok ng heritage house na pagmamayari ng Ikasiano family noong 1700s. Malawak pa siya guys pero hindi na namin siya mas papasukan kasi hindi natin alam. Panahon pa ng Espanyol yung lupain na to, so baka may mga patibong or mga kung ano pa. Alam nyo na yun. We respect that this heritage house is very important to the Ikasianos family. Our goal is not to change it or damage it, but to preserve it and giving it a new purpose. So we propose it into culinary workshop center kung saan may experience and matitikman ng mga locals or tourists yung traditional Bulakenyo food. Livelihood opportunities, support small businesses, and promote local culture. At the same time, it helps the house to keep maintained and appreciated for future generations. Most importantly, this plan respects the family's ownership and aims for a partnership, not for a control for government. This place is sustainable for ecological sustainability for its tourism purposes. So next na nga namin pinuntahan yung Ikasiano Delgado Heritage House at tulad nung nauna nakaisip din kami ng plan para dito. Isa rin siyang development plan na makakatulong para mas mapakinabangan at mas maipromote yung lugar. So guys, kung naaalala nyo nung last punta natin dito, hindi pa to ganito kasila. So, nung una namin nakita itong struktura na to, napag-isipan namin na gawin siyang bahay kulturo or museum dahil alam naman natin ng Bulacan ay merong tinatagong kultura or sining na hindi pa naibabahagi sa mga turista o sa ibang mga dayuhan na pumupunta dito sa lugar. Kung sakaling gagawin po itong museum, mas okay po ba sa inyo and paano po siya makakatulong sa paghahanap buhay? Okay naman, kahit pa paano magkakaroon ng development dito sa aming barangay. Kung ito'y magiging museum, yun ang maganda, no? Dahil sa ganyan, hindi naman siya, di mo nakita mo maraming basura, malilinis yan. Gaganda pa rin yung yung pupuntahan niya. How about po sa hanap buhay nyo? Paano po siya Karagdagan pa rin yun. Kung halimbawa may mga tao pupunta dyan, pwede namin maging pasahero yun. Bilang taga rito po, ano po yung may pagmamalaki nyo dito sa Bulacan? Bilang taga Bulacan, since dito naman ako lumaki, nagkaisip, dito ako natuto sa lahat ng bagay, nag-aaral ng elementary, ng high school, ganyan. Kapag mamalaki ko dito sa atin is yung yung mga lugar natin na pinapasyalan ng mga tao, may mga taga-ibang lugar na napupunta pa dito sa Bulacan, tulad ng DRT, di ba yan? Isa yan sa tourist spot natin. Kahit yung mga simpleng pool dito, like pool waves, mga ganyan. Isa rin yun sa mga parang nagiging tourist spot dito pagka nagpupunta yung mga tao. To reduce the negative tourism impacts, we propose sustainable solutions. The park helps the crowd, and the culinary center helps the local community, and the museum helps to preserve the culture, ensuring both local communities and environment helps the tourism. Para ma-maintain ang simbahan, after na from time to time kailangan i-check ang loob at yung also the security medyo mahirap yung security kasi hindi mo naman makaklasify ang tao kung yung papasok ay magnanakaw o so vigilant lang, maging vigilant lang lahat ng
ng maintenance. Kasi ano kami dito all around kami, maintenance, security, gano'n. Sa cleanliness, from time to time, check the place kung may mga tissue. Mostly kasi mga tissue lang ang nagiging bawal kasi, mahigpit kasi pinagbabawal ang pagpasok ng mga kahit anong uri ng pagkain sa loob ng simbahan. Dahil unang-una, hindi naman siya place na kainan, place siya ng dasalan. So wala tayong reason para magdala ng pagkain sa loob. Ang turismo ay may magandang na idudulot pero may mga problema rin tulad ng pagkasiksikan, polusyon at epekto sa mga locals. Para masolusyonan ito, pwedeng maglagay ng visitor limit at reservation system para maiwasan ng overcrowding, magpatupad ng tamang waste segregation at clean-up programs para sa kalikasan. Bigyan din ng trabaho at isama ang locals sa mga desisyon at gumamit ng eco-friendly na facilities para mas maging sustainable ang turismo. One is the loneliest number that you